So, ayan. Pag-usapan naman natin yung individual learning agreement ng modules 3, 4, 5, and 6. Bakit ko hiniwalay yung personal development at interpersonal communication? Kasi mas marami silang competencies compared dito sa ating mga susunod na modules. Kung mapapansin nyo dito sa ating sa screen ninyo, yung individual learning agreement na nandito ay nasa module 3, session 1 to 4 na ito. Diba? O biruin nyo, ito lang yung laman ng module 3. Sessions 1 to 4 na siya. Okay? So, ganun ulit, huwag kakalimutan yung name ng learner, community learning center, yung level, at saka yung name ng ALS teacher. Tapos, ilalagay na natin ngayon yung learning goals na nandoon sa life skills module 3 dito sa ating individual learning agreement. Now, learning activities and strategies or yung mga pamamaraan para matutunan itong mga to ay ang mga sumusunod. Una, read and do the activities in the life skills module 3, leadership and teamwork, session 1 to 4. Ayan. Sakop niya na kasi yung buong module. And then, nagbigay ako ng video lesson, di ba? Part 1 and 2. Kaya, nilagay natin dito na watch the video lesson on YouTube about Module 3 Leadership and Teamwork, Part 1 and Part 2. O kaya, i-search nyo yung link na nandito. Okay? At, di ba, hindi naman kayo pare-pareho ng time kung kailan nag-enroll. So, ang ilalagay nyo dito, since session 1 pa lang ito, sessions 1 to 4, Module 3, ilagay nyo yung date dito ng pang isang linggo. So, kasunod lang din naman yan nung sa module 2. Diba? Isang linggo ang ilalagay dito, ha? And then, yung sa review of learning goals, ako na yung titingin dito kung nagawa na ninyo or hindi. Okay? And then, yung agreement starting date, syempre kung ano yung nilagay nyo na una, dito ha, unang date, yun ang agreement starting date. And then, yung agreement finishing date, yung napagkasundoan natin na petsa kung kailan nyo tatapusin itong module 3. Diba? So, konti lang naman ito. And then, wag mo kakalimutan yung iyong pirma, signature. At ako na yung pipirma dito sa instructional manager. Okay. So, ito naman yung sa Module 4, Work Habits and Conduct, Sessions 1 and 2. Kasi 'di ba na kung natapos niyo na yung module, meron yung 2 sessions. Pero 6 na parts yung ginawa ko sa video lessons natin kasi marami yung laman ng module. Pero ito lang yung kanyang competencies. 'Di ba? Ganun ulit, name of learner, yung community learning center mo, yung level, yung name ng ALS teacher, okay? And then, ito na yung learning goals. Demonstrate the following work readiness, yan. Tapos, demonstrate the following. So, more on ano kasi ito demonstration. Diba, pinagawa pa kayo dyan ng informational interview. Diba? So, ano yung learning activities and strategies na ginawa ninyo para matutunan yung learning goals na yun? Siyempre, basahin, 'di ba? Binasa nyo at ginawa ninyo yung module 4, work habits and conduct, sessions 1 and 2. So ilalagay niyo yan diyan, ha. And then sinabi ko rin sa inyo na panoorin yung ating video lesson tungkol sa module 4, part 1 to 5. Yan, pero 6 yung nakalagay dito kasi pinagsunod-sunod ko yan. So isa-search lang yung link na yan. And then huwag kakalimutan yung agreement starting date at saka yung agreement finishing date. Sa karugtong lang din ito ng module 3. 'Di ba? So, kung ano yung susunod na week, yun lang din yung ilalagay dito. At kung ano yung unang date, unang araw, yun din yung ilalagay sa agreement starting date. O yun yung araw ng pagsisimula mo dito. At saka yung pagtatapos mo, kailangan mailista natin. And then yung pirma mo, at saka yung pirma ng instructional manager. So, ako na yung pipirma dyan. Okay po. So, ganun lang kadali, di ba? O, eto naman yung sa module 5.
O, tignan nyo itong Module 5. Konti na lang yung kanyang competencies. Kaya nagkasya na siya sa isang form. Unlike yung sa Module 1 and 2, diba? Medyo marami-rami yung yung competencies. Kaya umabot tayo sa maraming forms. Pero itong magmula Module 3, 4, 5, at saka 6, isang form na lang yan. Okay? So, ganun ulit, lagay yung name ninyo, community, o diba, paulit-ulit na si ma'am. Pero kailangan nyo kasing tandaan yan. Marami pa rin yung nakakalimot. Nagpapasa sa akin, wala na namang laman, diba? And then, yung name ng ALS teacher ninyo. Tapos, yung mga learning goals, ito yung galing naman sa Module 5, Safety and Health at Work, Sessions 1 and 2. Okay? So, etong mga competencies ay aaralin ninyo sa pamamagitan ng, ito yon, read and do the activities in the Life Skills Module 5, Safety and Health at Work, Session 1 and 2, at saka watch the video lesson on YouTube about Module 5, Safety and Health at Work. So, binigay ko na rin yung link. Okay? Yung timeline nito, syempre, pagkatapos ng Module 4, Module 5, o yung next week nun. Yun yung ilalagay ninyo dito sa timeline. Okay? Kung ano yung unang date dito o yung araw ng inyong pagsisimula, ilagay rin dito yun sa agreement, starting date, and then wag kakalimutan yung agreement, finishing date, yung inyong pirma, at yung pirma ko. Syempre, ako na yung maglalagay dyan. Yung dito sa review of learning goals, ako na yung maglalagay dito, ha? O, kasi titignan ko pa kung nakumpleto lahat ng activities. Ayan. So, tignan nyo rin itong Module 6. Ito naman yung Module 6. Ayan, name of learner, community learning center, yung level, pati yung ALS teacher. O, diba? Dalawa lang itong learning competency ng Module 6, pero mahaba siya. Ayan, o. Diba? So, kung ano yung nandun sa sessions 1 and 2, ito yung sa 1, ito yung sa 2, nilipat lang natin dito sa ating form. Okay? And then, yung learning activities and strategies natin para matutunan to ay read and do the activities in the Life Skills Module 6, Rights and Responsibilities of Workers and Employers, Session 1 and 2. Tapos, manonood kayo ng video lessons natin doon sa ating official YouTube channel, diba? And then, kasunod lang ito ng Module 5. So, yung date na ilalagay nyo dito ay para sa susunod na linggo, matapos nyong gawin yung Module 5. So, wag kakalimutan yung petsa ng pagsisimula at petsa ng pagtatapos ninyo sa pagsagot netong Module 6. Okay? And then, yung inyong pirma. Ayan. Bakit ko binigay yung competencies ng life skills dito sa individual learning agreement? Kasi ako rin yung nagbigay nung form at saka nung module. 'Di ba? Sabi nga 'di ba sa guidelines natin sa pag-fill out nitong form o yung individual learning agreement, pwedeng magpatulong kay teacher, pwede rin naman na si teacher yung magbibigay ng competencies na sa palagay niya ay dapat ninyong matutunan. 'Di ba? So ako yung nagbigay ng life skills, so ako na rin ang magbibigay nitong competencies. Tinuturo ko lang sa inyo kung saan nyo hahanapin yung mga learning competencies na ilalagay nyo dito sa ating form. So, ganun din kapag meron na tayong regular modules, yung A&E modules, or yung accreditation and equivalency modules, kukuha rin tayo doon ng competencies na ilalagay natin dito sa individual learning agreement. 'Di ba? Isa pa, napansin ninyo, ang pag-accomplish ng individual learning agreement ay weekly, 'di ba? So, magiging weekly contract na natin to. Ito na yung ating magiging kontrata, linggo-linggo, na kailangan natapos nyo yung napagkasundoan nating module. Ayan yung. Tapos, abangan ninyo yung susunod na video natin para sa record of module U, sa ALS Assessment Form 2. Meron na akong ginawa, ida-download nyo na lang, ipapaprint, or kokopyahin nyo sa mismong form. O, diba? Para hindi na kayo mahirapan. Okay? Di bali, ang susunod naman na gagawin ninyo sa A&E forms ay kayo na ang mismong gagawa. Kayo na ang mismong magsusulat sa ating mga assessment forms.
Yan. So, meantime, ako muna, para mag-guide ko kayo ng husto at ma-master ninyo kung paano ninyo gagawin yung form. So, yun lang. Abangan yung susunod na video lesson natin. So, thank you for listening. It's me, Teacher Mira.